Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon 4 minutes ago. Sabi, nasaan si Ombudsman Boying Rimulya? Question mark. Kasunod ng kapansin-pansin ilang linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital, nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Rimulya. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglaang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan. Lalo't kilala si Rimulya bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conferences, nagbibigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Dahil sa kawalan ng presensya at opisyal na paliwanag, lalo pang lumalakas ang spekulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga kumakalat na ulat. Ang kawalan ng malinaw na komunikasyon ay siyang nagpapalakas sa panawagan ng publiko para sa transparency. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa bansa, nananatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Rimulya at kumusta ang kanyang kalagayan? Okay, so pangatlong araw na ito ata na yon ang laman ng mga post. Totoo ba na naisugod sa ospital si Ombudsman Boying Rimulya? Hanggang spekulasyon lang wala namang ano. Ang maganda sana, kung hindi totoo, magsalita na po ang Office of the Ombudsman. Sabi lang na walang katotohanan, walang nangyari sa Ombudsman. O di ba tapos? Kailang tahimik din sila. Bakit tahimik sila? Bakit hindi nila pabulaanan ang mga kumakalat na ulat na isinugod siya sa ospital? Kasi nga matindi ang pinagdaanang pagsubok ni Ombudsman Rimulya 2 years ago na ba yun? Kasi nga, ang una na bypass surgery, triple bypass ba yun? Tapos sinabayan pa ng sakit na cancer. Was it leukemia? At inamin niya sa interview ni Lucy Cruz Valdez na yun nga, ganun ang pinagdaanan. At maswerte siya at nagkaroon siya ng donor, bone marrow donor na kamag-anak niya. I don't know kung. Kaya nakaligtas siya at yun, na-appoint na ombudsman. Sabi pa ng kanyang kapatid, Secretary Junbic, na panata daw ni Ombudsman Rimulya na pag nalampasan niya yung pagsubok, yung ganon, lalong nag-umigting ang kanyang commitment na gagawa siya ng tama. Wow naman, salamat naman. Kasi yun ang kailangan natin ngayon, yung public official na gagawa ng tama. So, ganon nga ang pinagdaanan niya. Bakit biglang tumahimik? Kapansin-pansin talaga dahil mahilig siya sa media. Tingnan yung scoop, mahilig siyang mag-scoop. Yung warrant of arrest ni Senator Bato. Wala pang official warrant of arrest, nagsabi na siya. Scoop nga mahilig. Style daw niya yun, naka-scoop siya. So ngayon, wala pa namang official as of now. Ilang buwan na, magtatatlong buwan na ata. Tapos si Senator Bato napilitan tuloy nagtago. Although paminsan-minsan nagpaparamdam din, nagbigay nga siya ng Christmas, New Year's message. So nandyan pa rin siya. Kailang mabuti na lang yung nag-iingat kasi baka mamaya matotoo na nandyan na yung warrant of arrest. Mahirap nang maging matulad siya ulit kay Tatay Digong.